Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Napanood natin yung itong si Risa at saka si Pia. Nagbanggaan. Nagbanggaan si Risa at Pia. Ano ba ang issue ni Pia Cayetano? Si Senadora Risa kasi, yung abogado ng prosecution, private prosecutor, si Attorney Ligutan, tinanong ni Senadora Risa, sabi ni Senadora Risa, ano ba ang bakit ninyo nakikita na impeachable ba? Impeachable act ba? Dapat bang i-impeach bakit kailangang i-impeach ang Vice President dun sa sinabi niya? Yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at ng First Lady. Sabi ni Senadora Risa, kasi wala namang napatunayan na kumuha nga ng assassin si Sara Duterte, sabi niya. Based sa sinasabi ng NBI, yung testigong present ng prosecution, wala namang napatunayan niya na may kinuhang assassin si Sara Duterte. Totoo, nagbanta siya na may assassin na siyang kinuha. Pero wala naman anyang napatunayan na may kinuha ng assassin eh. Yan yung tanong ni Senadora Risa. So, paano ngayon masasabi na dapat pa ring i-impeach ang Vice President sa kanyang sinabi, gayong wala namang patunay na kumuha nga siya ng assassin? Tanong yan ni Senadora Risa, ha? Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common? Both were, ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo Opo. at Hindi na sila magkasundo and ang ina-address po parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung president si po. Presidente. Okay. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat sa Vice-Presidente? Ay bigla namang nagsalita itong si Pia Cayetano. Sumabad na naman. Sumabad na naman mga kabunyog si Pia Cayetano. Sabi ni Pia Cayetano, parang nangingiyak na nga, nauutal-utal na eh. Sabi ni Pia Cayetano, nag-object siya dun sa tanong ni Senadora Risa Hontiveros. Mga kabunyog. Sabi ni Pia Cayetano, yang ganyang pagtatanong, yang ganyang tanong, hindi yan pwede. Kasi para mo nang inaano niyan, parang closing statement na yan ng tinatanong mo na ngayon ang prosecution ng kanilang closing statement. Hindi naman pwede pa yan. Nagpipresent pa lang ng mga ebidensya. Parang ang gusto mo na mag-present na ng closing statement. Hindi. Ganun talaga yung sinabi ni Pia Cayetano. Biglang binara si Senadora Risa. Bakit mali daw yung tanong? Yung manner daw ng pagkakatanong ni Senadora Risa ay mali. Kasi parang gusto na ni Senadora Risa
na gumawa ng closing statement yung yung prosecution. Hindi daw pwede yon kasi nagpe-present pa lang naman ng mga ebidensya. No, I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. Thank you, Mr. President. Alam niyo mga kabunyog, napaka-rude, napakagarapal. Unang-una, Senator Judge siya, si Risa, ay si Pia. Senator Judge din si Senadora Risa. Kung mayroon ka man lang respeto sa kapwa mo Senator Judge, bakit mo kailangang i-call out yung ganun? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Talagang mainit ang dugo nito ni Pia Cayetano kay Senadora Risa. Napapansin nyo, lahat na lang ng ginagawa, sinasabi ni Senadora Risa, ay inaano nito, kinukontra nito. Ngayon, ang sabi naman ni Senadora Risa, napaka-honest naman ni Senadora Risa Ang paliwanag niya, sabi niya, hindi, relevant sa akin yon, importante sa akin yon bilang Senator Judge. Kasi gusto ko talagang malaman, bakit sa sinabi na yun ng Vice Presidente, dapat siyang ma-impeach. Pakipaliwanag. Kasi gusto niyang malaman bakit impeachable offense yun? Hindi. Sa totoo lang, hindi kasi abogada si Senadora Risa. Hindi siya abogada, hindi naman siya nagyayabang na Pero honest lang naman siya kasi mag-judge siya Gusto niyang malaman, walang napatunayan niya. O walang napatunayan na kumuha ng assassin. Bakit impeachable pa rin ang Vice Presidente sa kanyang sinabi? Sa ganun ba pwede siyang ma-impeach sa ganung sinabi niya kahit wala namang napatunayan na talagang kumuha siya ng assassin? Ang ganda nga nung tanong ni Senadora Risa Hindi pinapakita niya dito na hindi siya bias. Gusto niya talagang maliwanagan. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ay biglang humirit itong si Pia Cayetano. Ang sabi ni Pia Cayetano, alisin daw sa record yung sinabi ni Senadora Risa. Pinapa-strike ni Pia Cayetano. Pinapa-strike yung sinabi ni Senadora Risa. Kasi daw, hindi pa naman daw pwede ang ganon. Kasi sa ganon tanong daw, parang closing statement na ang gustong mangyari ni Senadora Risa. Bastos itong si Pia Cayetano. Nung nakaraan, nung June 17 yung special session, binastos niya na rin si Senadora Risa noon. Mabuti na lang, mabait si Senadora Risa. Hindi naman siya Hindi rin magtaas ng boses si Senadora Risa kahit bastos yung ginawa ni Pia Cayetano. Honest lang si Senadora Risa. Sabi ni Senadora Risa, Mr. Prosecutor, paki-explain kasi wala naman kayong napatunayan na kumuha nga, na may kinuha ngang assassin si VP Sara Duterte. Paano naging impeachable offense yung statement niya? Impeachable na ba yon? Paano? Pwede bang pakipaliwanag? Ano yun Kumbaga honest to goodness na tanong. Hindi naman kasi lawyer si Senadora Risa, so gusto niyang maliwanagan. Kasi magde-decide siya Magiging judge siya Kaya biglang tumayo naman itong si Risa ay si Pia Cayetano
binara si Senadora Risa. Mabuti, mabait si Senadora Risa, hindi naman nagtaas ng boses. Pero napaka garapal ng ginagawa nito ni Pia Cayetano. Ha? Ibang klase itong na ito. Hindi lang 'yan. Kahit nung mga unang araw pa lang, nung July 6, nung unang araw pa lang ng impeachment, na 'yan? Talagang masyadong garapal na 'yan na talagang lumilitaw na makasara Duterte. Itong si Pia Cayetano. Ang daming mga pinagsasabi niyan. Mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.